Right, yo, what up guys? It's your boy Jay Beats tonight. Kasama ko, one and only RJ Lifestyle. Alam nyo na kung sino yan. Alright, and tonight meron kaming bisita. Yan. Mahal na bisita. Mahal na bisita. Yan. Kumbaga may VIP ito, BBIP. Tsaka BIP. Ang dami na. Very, very important. Person. Person, no? Antindi. So guys, naisipan naming mag-podcast kasi gusto nating sulitin no? Tama. Sulitin yung mga knowledge, values na pwede nating makatas Tama. sa 24 anyos. Batang bata. Young God, young millionaire, press 1. Drop a number 1. Drop a number 1 para sa nag-iisang kapatid, coach, mentor, Jericho Orlina. Ay. May mga What's tao up, tayo dyan guys? sa likod ng studio. What up, yo? Right. What's up? Kamusta? Mentor Jericho. Kamusta ka, bro? Bro, happy dito sa Dubai. Actually, ayoko na nga umuwi. Yun, no? Parang gusto ko na magstay dito, bro. Sa lahat, ito sasabihin ko lang sa lahat ng mga nag-aabang kay Coach Jericho saan mang bansa, pasensya na kayo, hindi na matutuloy. Dito lang siya sa amin. Dito lang Binakura siya, na. binakura na, sinimento na guys. Sementado, pare. Ayoko lang sanang sabihin dito, pero tinago ko yung passport niya. Para hindi makaalis, sabay na wala, no? Pinagbintangan pa ako. Hindi, ayan, guys, napaka-blessing, no? Blessing para mababa tayo dito ni Mentor Jericho all the way from Canada. He came down here to Dubai is basically to build and expand yung business na meron tayo. Right, so for those who doesn't know, there is company called B. Stands for Better Experience. Started at 2018. Started at 2018. Hindi, nakakabilib lang kasi, Coach. Napaka-special kasi 24 anyos, you have a massive success in the industry of network marketing. And out of all the 24 years old, is meron tayong Jericho Orlina sa harapan. Yeah. Diba? that's Anong right. masasabi mo, Coach RJ? Ako, personally, grateful din ako Kasi biruin mo mas matanda tayo sa kanya. Mismo. 'Di ba? So, yung ego talaga ng mga matatanda, kung bata ka, dapat ikaw yung matuto sa akin. Pero ako, nakita ko kasi, yung value netong taong to. Mismo. Sa Zoom pa lang to, nasa Canada pa siya, nasa Dubai ako. Biruin nyo guys, ako personally, gumigising ako ng 5 a.m. para mag-training. Makinig ng training niya. Imagine that, ganun yung values na nakikita ko. And guess what? Nung nagpunta siya dito 3 months ago, talagang kinorner ko na siya. Mismo, nakita ko yan. Sabi ko, Coach Jericho, bro, wala kang magagawa, mentoran mo ako, i-duplicate kita, magpapalaki tayo sa Dubai. Mag-i-expand tayo sa Dubai, sementoy natin Dubai, we're gonna make it number 1 market itong Dubai. Talagang nung nakita mo si Coach Jericho, alam mo na siya yung kailangan natin. Siya ang no? kailangan natin. Diba? Bilib na bilib din ako sa tao na to. Coach Jericho, ayan, para sa mga hindi nakakakilala, kasi si Mentor kasi ano siya very tahimik. Comment, bro. Very tahimik, very, ano lang siya, very work lang talaga siya. Grabe yung work ethics ng taon to. Walang kakulit-kulit sa katawan. So, Coach, eto seryosong tanong, no? You said, 5 years ago ka nagsimula sa network marketing. Di ba? Ang galing, parang boy abunda, no? Hindi ka handa. Hindi ka handa dito, mentor! Sabi ko sa'yo, Dubai, Kinakabahan ako sa itatanong mo, bro. Ano yung itatanong mo sa akin? Dubai is built different, guys. Number 1, di ba? Kakabahan ka naman talaga sa mga pwede maging batuhan ng tanong dito kasi medyo nakikilala namin yung isa't isa at talaga namang napakabuti Yan. ng mga puso. Ayan, Talaga naman, ayan. kilala na namin. So, Coach, kwento mo sa amin, paano ka napunta sa networking? Paano ka napunta dun sa pinakauna mong kumpanya? Bakit networking? Ba't doon ka napunta? So, ang kwento niyan, bro, before, actually kasi sa Canada, para konting background sa mga nanonood nito, nag-work ako before. From 15 years old, nagtatrabaho na talaga ako, 2 trabaho, todo kayod talaga. So, syempre, sa utak ko, di ba? In my mind. Pwede bang isa ba? Umiinom ako 1, 2, 3, go! In my mind. Okay. So, in my mind, syempre, ang alam ko lang na best way para yumaman, kasi syempre, yun lang yung nakikita ko sa environment,
lahat ng kakilala ko ang ginagawa, 2 trabaho, 3 trabaho. So akala ko yun lang yung way. Tama. Pero sobrang na-curious ako na sabi ko, bakit may mga tao na ang gaganda ng buhay? Ba't may mga tao na nagta-travel anytime, may private jet, okay yung buhay nila? So sabi ko, there has to be a better way. Hindi ko lang alam right now. So nag-start ako magbasa ng libro. Alam niyo yung mga course na mayroon sa Instagram. Mga ganyan. Nag-start ako bumili, gumagastos ako doon $700, $1,000. So, talagang, talagang gagawa ka ng paraan ng panahon na yun. Kasi nung 19 ako, bro, nasa kusina talaga ako eh. Hindi ko naisip yung magbasa ng libro at Totoo. gumawa ng Ako pera. ako nga bro, 19 years old ako, may anak na ako. Diba? Hindi doon ako Diba? nabibilib eh. Kasi Tama. 19 ka, pero ganun yung Malinaw na agad, Yes. malinaw na. Yun yung nakakabilib dun eh. Yes. Sorry yun. Going back. Oo, so yun. Anyways, naghanap lang ako ng way and then doon ko nalaman na business pala yung kailangan ko gawin. If doon sa lifestyle na gusto ko, kailangan negosyo yung gawin ko kasi hindi ako, pasaway ako eh. So sa trabaho talaga, ayoko na pinagsasabihan ako. Ayaw mo na nadidiktahan ka, no? Ayoko, kasi alam ko na parang hindi pang bossing ako, hindi ako hindi ako utos-utusan. Magaling. Bata ka pa lang, alam mo na agad. Alam mo na yung posture. Pasaway na. Magaling. So yun, pero nung nakita ko yung network marketing, ang pinakaunang reason lang ba't ko pinili yung network marketing is kasi mahirap humanap ng mentor, bro. Yun yung realidad. Kahit anong industry yung gusto mo pasukin, pinakamahalaga dapat may mentor ka. And dito sa network marketing, nakita ko libre yung magme-mentor sa'yo. Tama. So, yun. Ang galing. Ang galing kasi ako nung 19 ako, nakakatuwa kasi wala tayong ibang magagawa kundi ikumpara yung 19 tayo sa 19 niya. Kung gaano ako kawalang kwenta nung 19 at kung gaano kaganda yung 19 niya. 'Di ba? Pero totoo lang kasi hanga ako dun sa fact na at the early age ng 19 is talagang iisip mo is you wanna get out dun sa buhay na nakikita mo, sa environment mo. So ibig sabihin, hindi rin talaga naging madali yung buhay mo sa Canada na 15 ka pa lang, nagtatrabaho ka na. O, titignan ko ulit yung 15 ko. Nasaan ako ngayon nung 15 ko? Nasa Sasayaw. kusina na naman yan. Sure yan. Nagsasaing. Oo. 'Di ba? Malupit. Anong taon mo naramdaman na parang oy, nag-iiba na. Medyo syempre 'di ba galing ka sa kamo, dalawang trabaho. Kailan mo naramdaman niya parang oy, medyo naiiba na yung ihip ng hangin ko ah. Mga ilang taon ka inabot? Actually, simula pa lang, bro. Kasi ako yung type ng tao na palipat-lipat ako ng trabaho eh. Nakailang trabaho ako sa Canada kasi alam mo yung feeling na every time na matagal ka na sa ginagawa mo, para ka ng zombie, para kang robot na paulit-ulit. Tapos naghahanap ako ng bagong matututunan. Which is every time nandun ako, nag-work ako sa McDo, gagawa ako ng burger, sabi ko, ito na ba? Wala na bang next? Anong next na pwede kong gawin para mag-grow ako? So nagsasawa ako kagad. So basically, naghahanap ka talaga nung gagawin mo na ikaka-grow mo. Mabilis ako magsawa, bro, kasi gusto ko yung may challenge. Gusto ko yung nasa-challenge ako. Sa work, wala, hindi ka naman matcha-challenge kasi kahit minsan patay na yung utak mo, nagtatrabaho ka eh. Oo. Yun na yung pinaka-challenge. Yung gusto mo nang umuwi, hindi ka makauwi. Oo, Challenge bro. yun. Kasi hanggang 6 ka pa. Hanggang 6 ka pa. Di Hindi, ba? bro, stress tsaka- pa lang. Mabigat kasi talaga. Actually, hanggang ngayon, yung sakit ng likod ko. Oo. Lahat ng iniinda ko, bro. Actually, di ba nagpapahilot tayo? Oo. Lahat ng sakit ko, bro, galing sa warehouse. Talaga? Dahil sa trabaho sa warehouse, bro. Pucha, no? Hindi rin talaga. Kasi ang kulit kasi sa social media, tulad ng kwentuhan natin na nakaraan, ang nakikita na lang ng mga tao kasi dyan yung success eh. Resulta na. 'Di ba? Parang ako, magpo-post ako, nasa Burj Khalifa ako. 'Di ba? Alangan nang i-post kung itlog yung ulam natin, Kap. Oo, bro. Di ba? Tama eh. Oo. Pero behind of my mind, May bago. hindi na sa in my mind eh. Hindi na pa ganito, paano na? Pag ano, ganun. Patalikod. at the back of my mind, ano ba yung sasabihin ko? Sobrang gaspang no kasi. Coach, nakakataman itong mga ganito eh, no? In the back of my mind daw eh, napakasalbahi eh. Ano ba yung tanong ko? Nawala tuloy ako doon sa tanong ko, buisit. Ikaw ka, may gusto ko bang itanong kay Coach Jericho? Parang feeling ko, kasama rin ako sa interview yun. Ikaw lang nagsasalita. Wag mong hayaang interviewin kita dito at ang mga tanong sa'yo, Wag. talaga namang iba kasi iba din talaga si Coach RJ. O sige, mabalik dun sa tanong, no?
kay Coach Jericho. Syempre, ikaw nasa network marketing ka na. So, syempre nakita mo na yung vehicle mo. Okay, kasi meron dito mga 30s na, let's say 25, mga 25 years old to 30 to 35, ngayon nalilito pa rin sila. Kung ano, para saan ba talaga sila, Correct. ano ba talaga yung dapat nilang gawin. Pero ikaw, at the young age, nakita mo na ba talaga na para sa network marketing ka nung nag-start ka? Nung 19 years old, nung nakita mo yung na nakapasok ka na sa network marketing, nakita mo na ba na network marketing is for you? Actually, hindi bro. Never naman yan dumating sa isip ko na, alam mo yun, parang paglabas ko ng tiyan ng nanay ko pang network marketing ako. Wala namang ganung moment. Kahit nung pumasok na ako ng network marketing, parang everyday nagdudusa ako na ito yung, alam mo yun, hindi ka naman talaga sobrang masaya na yun yung ginagawa mo. Kasi sino ba namang everyday masaya na ang gagawin mo, parang excited ako mag-present ngayong araw. Diba? Wala namang gano'n. Excited ako mag-chat, alam mo yun, mag-reach out ng mga tao. Hindi naman gano'n eh. Pero kasi sa utak ko, guys, alam mo, important, practical ka lang. And dun sa goals na meron ako, nakita ko na network marketing yung pinaka-practical na way para makuha ko siya ng mabilis. Galing. Tama. Kasi pagod ka na eh. Pagod ka na mag-work. Ano ba yung pinakamabilis na way na in 5 to 6 months na time, pwede akong makaalis nung trabaho na meron ako? Kumbaga, binasag mo na yung ego mo. Kailangan Na, for mo example, talagang- ang gusto mo talagang trabaho, tayo. Oo. Ang gusto ko Oo. talagang trabaho, magkaroon ako ng dance studio, talagang maging performer, maging choreographer ni Chris Brown, yung ganun talaga Usher. eh. Pero, ni Usher, pero nakita ko na hindi practical to. Kailangan may gawin akong bago. Nagtayo ako ng business. Oo. Yeah. Okay din naman. Pero sabi ko, hindi mapapabilis na ito yung gustong buhay ko para sa pamilya ko. Mismo. And then, nakita ko nga yung network marketing. Galing. Tsaka ang pinakapunto kasi bro, pag may pera ka na, lahat ng gusto mo gawin sa buhay, pwede mo naman balikan. Nada. Wala namang pipigil sa'yo na maging Nadali dancer mo. ni Chris Brown. Tama. Pag mayaman ka na, kahit si Chris Brown, bilhin mo pa eh. Oo. Tama. Di ba? Actually, oo nga. Ang galing. Ang galing, no? Ang galing kasi parang talagang it all goes back to how does your mind works. Paano ba nakaset yung utak mo? Like, kung nakaset yung utak mo kasi na pumasok sa trabaho at kumita ng 50,000 a month, then yes, that's gonna be your future. Ang galing lang. Ang galing ng mga ganong klaseng mindset. Pero ako kasi na-inspire ako Tignan mo, parang tayo dito sa Dubai. Okay na talaga naman tayo dito sa $20,000. 20,000 dirhams eh. Diba? In Dubai, pag ikaw may kumikita ka ng 20,000, 15 to 20,000, okay ka na dito sa Dubai. Hinga na yan. Hinga ka na. Hinga. Pero kasi nung na-meet ko yan, sila Mentor Felix, nakilala ko sila Coach Jericho, nakita ko yung mga 21 years old na putek $100,000 monthly. Sabi ko, ba't sila meron? Ba't ako wala? Masipag din naman ako. Alam kong kaya kong gawin in my mind. Yes. Kaya kong gawin yun. Yes. So doon ako nag-start din talaga na parang kung nagawa ni Coach Mapaisip eh, no? mapapaisip talaga ako sa Mapaisip ginagawa eh. ko. Baka may mali Oo. sa ginagawa ko or baka kulang pa. Or baka may mas practical. May mas practical. Ano nga yung practical? Network marketing. OMSIM. Di ba? Network marketing. So Omsim. now, ang ginawa ko talaga, nag-decide na ako. Mhm. Kaya tinahi ko na yung bituka ko kay Mentor Jericho. Oo, antindi. Guys, ako, gusto ko lang i-credit kasi, like obviously right now we're all in network marketing and I'm really grateful kasi ang kulit I got no experience talaga with network marketing. Same. Wala talaga ako dyan kasi nga, ano tayo Negative sayaw, pa nga tayo eh. Negative. Diba? Hindi naman saktong negative lang. Ako talagang wala Sakto akong daw. idea. Hindi Hindi mo ako alam yung networker networking. bro. Like hindi ako na-propose nung college kasi ako, ikaw nung college ka, tamang networking ka na. Hindi, ano lang ako, na-invite ako. Na-invite. Tapos nag-isa na ako dahil sa nanay ko. Sabi ba Aha. naman sa akin nanay ko, hindi mo naman ata ako love eh. Di sumali ako. Di ba? Walang Love palagi. ko yung nanay ko eh. Oo. Pero hindi ako na-expose talaga na kung ano yung kayang gawin ni network marketing sa buhay mo. Correct. Ako, Hindi like, ako na-expose. promise bro, wala akong alam. Pero nung nabuklat, sabi ko, pucha, parang ang maganda kasi sa kanya, kaya mo siyang gawin, tas kahit sino ka din. Oo, tama eh. Hindi mo kailangang maging manager or supervisor bago ka maging network marketer Tama. para Tama. walang posisyon. Tama. Network marketer mula sa baba hanggang pataas. Oo. 'Di ba? Tama. Talaga yung kikitain mong pera depende sa galaw. Depende sa galaw mo. Ang galing. Ang galing kasi going back to sa sinasabi ko, ang dami sa mga tao na pagdating nila sa networking, talaga negative puta networking, ang gawin yan.
Networking. Basta network. Kasi naririnig ko siya eh. Pero hindi ko talaga siya nabuksan or Naiintindihan. never ako na-expose. Basta narinig ko lang, pangit siya. So, nung nagsimula kami na kasi nagsimula kasi kami, hindi namin alam. Ang makulit kasi yung storya, no? Sobrang nagtitiwala kami kay Mentor Felix at sobrang nagtitiwala siya kay Mentor Felix at sobrang nagtitiwala kami pag sinabi kong kami may mga 15 pa 20 na naniniwala. Nung sinabi ni Coach Felix na merong klaseng ganitong platform, hindi niya pa alam, magja-jump in na siya. Sinabi niya sa amin, walang paliwanag. Ang sinabi niya sa amin, all in ba kayo? Sumagot kami, all in! Sign up kami, hindi pa namin alam yung platform. Ganon katindi. At nagpapasalamat ako dahil may mga ganong klaseng Maraming decision Tama eh. tayo na ginawa sa buhay. So sa akin, nung nakapasok ako sa network marketing, siguro ang ganda lang ng mga kasama ko. Oo. Ang ganda ng mga taong kasama ko. Meron akong Cap RJ, meron akong Mentor Felix, meron pa tayong pumasok na Jericho Orlina. Tama. 'Di ba? So parang ako, yung sinasabi nilang ang pangit ng network marketing, Di siguro. parang siguro pangit yung mga kasama nyo sa network marketing. Actually, totoo yun Kasi ako... Big love big love. Respect, love, respect. yeah. Ganun ko lang siya naramdaman. Kasi nung parang ako, uy, ang ganda ng network marketing, tas ang quality pa ng mga kasama kong tao. Quality talaga. Kasi ako, nung nag-start talaga ako sa network marketing sa nakaraang, yung previous company, Yes. okay naman talaga siya, pero dahil sa mga kasama, kaya nag-quit ako. Kaya ngayon, nag-enjoy ako ngayon gawin to. Kasi, buruin mo, quality yung kasama mo, tapos family ka pa. Mismo. Tapos nagkaroon ka pa ng Jericho Orlina at ng Royal Family. Yes. Ng buong Royal Family. Now, Actually, bro. Coach, may question ako, sorry. Oo. May question ako. Ano yung since na ikaw talaga yung dito, kumbaga pro, talagang ito na talaga yung, matagal ka na dito sa industry na to and yung success mo dito is something else talaga. Yung success mo dito, is ikaw, 5 years ka pa lang, pero mas malaking success mo kaysa dun sa mga 17 years, Yeah. 10 years. Ngayon, question ko sa'yo, anong masasabi mo sa mga taong sinasabi nila na yung mga negative ang tingin nila sa network marketing? Mhm. Actually, yun yung sasabihin ko kasi yun yung isa sa mga pinaka-goal natin. Kaya rin create namin yung Royal Family. Kasi marami talagang, ito yung reality, may mga tao talaga na sumira sa image ng network marketing. It's because the way na pinapatakbo nila yung negosyo nila is unethical and unprofessional. Meaning ng unethical, may mga nagpa-promise na wala kang gagawin, yayaman ka. Yung mga ganung bagay yung gusto nating tanggalin. May mga unprofessional na swerte-swerte lang, na position lang pero walang skill, strategy, and sistema na tinuturo, which is yung gusto nating tanggalin. Yes. We wanna teach people paano talaga mag-build ng totoong negosyo na aaralin mo talaga, na i-develop mo talaga kahit anong profession pa yan. Parang kung gusto mo maging dancer, gusto mo maging videographer, gusto mo maging doktor, or gusto mo maging engineer, dito kailangan may mga araling ka talaga para ma-develop mo yung skills dahil babayaran ka naman in relation sa skills na meron ka. And yun yung tinuturo natin ngayon sa network marketing. Now, yung question mo bro, ano yung tanong mo? Para sa mga negative Para sa mga network negative, marketing. ano yung ano yung kaya nating i-explain sa kanila para lang marinig nila? Kasi ang naririnig lang nila is yung mga negative na nag-feed sa kanila. Now, ano naman yung sagot natin doon? Kumbaga hindi naman tayo nakikipagsagutan. Kwentuhan lang naman to. Kwentuhan lang naman para to. in case na marinig nila to, okay, yun Ito. pala yun. Oo. Ito guys, ang sagot ko dyan is ito. Ang common lang naman na maririnig mo sa network marketing is merong scam. Scam ang network marketing. Yan yung common na Tsaka maririnig pyramiding. mo. Pyramiding scam. So, pasok tayo dun sa scam muna. Okay, ngayon, network marketing as an industry, hindi siya scam. Okay? Pero ang tanong, meron bang scam na network marketing? Meron. May mga illegal na scam and meron ding mga scammer sa loob ng network marketing. Pero kung titignan mo, hindi mo siya pwede tignan na network marketing lang kasi ito pag tinignan mo sa mundo ba ito na lang doktor, sa mga doktor, meron bang mga scammer na doktor? May mga fraud ba na mga doktor na nag-overcharge sa mga kliyente nila tapos sila yung nagbubulsa? Meron. Sa mundo ng finance, meron ba? Meron. Sa mundo ng yung mga dancer, meron ba? Meron. Sa mga gumagawa ng visa, meron ba? Meron. So pero scam ba yung buong industriya? Hindi. No. Ang point lang ito, it's not about the industry, it's about the person in the industry. Doon nawawasak.
Dali. Oh, galing. Napakaganda nun. Ang paganda ng Napakaganda explanation. nun. Napakalinaw nun, ha? Napakalinaw nun. So ayan, napaka straight up na tanong, nasagot, na sa mga taong negative with network marketing. Like, for me, ganun din eh. It's the company. It's the company itself din. Kasi unang-una kami kasi dito sa Dubai, may mga pamilya na rin kami dito, and somehow we're trying also to build our names in the industry out here in the entertainment. So even kami, we cannot afford to share out misinformation or something na hindi 100%. totoo. Kasi, I mean, we're living our lives out here. Hindi kami Yeah. pwede, maliwanag sa amin na kami mismo, we're not gonna enter onto something na BS. You get Yeah. what I mean? So, I think it also falls down sa gaano ba din ka-compliant yung companies Company mo. nila. Yes. 'Di ba? And siguro, it also goes back sa mga taong kasama nila, sa nag-introduce sa kanila nito, no? Kasi ang napakaganda lang sa atin, ang isa sa mga napansin ko is, it's not just about us making money talaga sa community natin. It's not just about us paggawa ng $20,000 in 2 days. It's not about that. Kasi ang gusto din kasi talaga natin is we want every single individual that comes Panalo. into our community na matuto talaga. Yep. Na matuto talaga. Right. And kung ano yung resulta nun, yun na yung bahalang mag-network eh. Yun na yung resulta nun, yun na yung pinaka-marketing mo dun eh. Di ba? Kasi, unang-una yung produkto natin is hindi din normal. No. Hindi din normal sa industriya ng network marketing, di ba? Kasi mostly products, physical products, pero yung sa atin kasi is something na you've invested for knowledge. Yep. Yeah. Produkto na hindi Ito nga mananakaw. yung pinaka naintindihan ko sa lahat eh. Lahat naman, marami naman talaga magagandang network marketing company. 'Di ba? Lahat naman diyan magaganda. Pero may mas maganda lang. Yeah. Which is yung company natin Better Experience. No, yun yung pinaka Correct. yung belief ko kasi bakit? No. Sige, bakit? No, bakit? Bakit nga ba? Bakit? Kasi ganito, ako sa mata ko lang 'to. Okay? Maraming network marketing diyan, maganda naman talaga kasi bumibili rin ako ng produkto nila. Pero bumibili ako, iniinom ko or tinitake ko, hindi ako nagme-make money. Pero nung nakita ko tong company na to, Yeah. biruin mo, ang ginawa ko ngayon, nag-trade ako, nagkapera ako. Ngayon, pinambili ko ng produkto nila. So ako, yung belief ko ngayon, mas maganda itong ako. Ito na yung market ko. Why? Everyone is looking for an opportunity. Aha. Diba? So bakit hindi mo i-alok doon? Hindi naman lahat gusto ng vitamins eh. Pero Yeah. lahat gusto kumita ng pera. Mhm. Easy. Correct. Kaya ako nasabi na merong lang mas maganda. Mismo. Bukod sa legal and compliant, yung produkto pa natin is something else. Mashallah. Well, going to our products din talaga is ito after ko ma-expose with the platform that we have, there's only one thing that I've realized. In this year 2024, if we're not making money using our smartphone, I think we're missing out a lot of opportunities. Right. Kasi I'm gonna go back to the examples na lagi kong ginagamit sa presentations natin. We got restaurants na ngayon, robots na yung nagsaserve. Tama. You even order from a kiosk. I mean, it's all computer. So talagang may mga totoong tao na nawawalan ng trabaho, no? And ang kagandahan dito kasi sa platform natin, parang ang gagawing matalino dito eh. 'Di ba? Nung pumasok ako dito, medyo nag-iba din talaga yung tindig ko, guys. Okay din. So sa lahat ng gustong maiba yung tindig, dito kayo sa amin. Ito yung link ko. Ito yung link, no? Hindi, pero I mean, yung produkto kasi natin is talagang something that adapts to the current and to the future. Yes. That's Diba? right. That's right. Taking advantage of the digital era, sabi nga ng platform natin. Kaya very nice lang din. So, tignan natin, guys, kwentuhan lang naman pwede ba nating like comparison check, 'di ba? Hindi naman natin sinasabing sobrang tama yung sinasabi namin. I mean, we have Jericho Orlino as an experience, so we're not, kumbaga disclaimer lang din, disclaimer. So kwentuhan lang, no. Pwede ba nating i-share like what is the differences ng company natin onto other networking companies din? Marami kasing networking companies, bro eh. Pero coming from experience na lang kasi galing ako sa physical product na companies. Aha. So, in my experience, yung pinaka-difference number 1 is ito. Ang pinaka-problema ng mga tao sa network marketing na physical products, number 1 is
naiipunan sila ng products. Mhm. Right? So si Bro RJ, na-experience niya yan, may Christmas, May Christmas tree tree siya ng mga ako. vitamins na nakastock, nasa garahe. Yan kasi yung common na story ng mga nag-networking na napasok. Nakatambak yung mga produkto nila. Kasi physical products, wala kang magagawa. Kailangan mo minsan, ibebenta mo pa or kung anong kailangan mo gawin. Now, anong difference sa digital products? Right? Parang Netflix or Spotify. Hindi mo naman kailangan ubusin yung movie ng Netflix at yung kanta sa Spotify bago ka mag-subscribe uli. Kasi ang binabayaran mo yung serbisyo para magamit mo ng paulit-ulit. Tama. Yun yung kagandahan with digital products na meron tayo. Now, sobrang dami nito bro, pwede ko ilista. Okay? Second thing is yung produkto na meron tayo. Pag-usapan natin, assets versus liabilities. Right? Liability is something that takes money out of your pocket. Asset is something that brings money papasok sa bulsa mo. Tama. Now, pag tinignan natin, yes, yung mga products na to may value, like skincare, vitamins. But ang number one na important sa isang negosyo is kailangan alam mo yung retention rate ng customers. Okay? Ngayon, kailan ba bumababa yung retention rate madalas ng mga customer? Kapag may emergency sila, right? Kapag may kailangan sila bayaran. And ito yung isa sa mga favorite quote ko, sabi, people will always be loyal to their necessities. So ngayon, kung subscription yung usapan or repeat customer, kapag wala na silang pera, ang una nilang ibabagsak is Subscription. yung subscription nila dun sa mga vitamins, anything, lalo COVID na nangyayari. Wala ka ng pera. Tatanggalin mo talaga yun. But guys, sa mga viewers natin, if you had an application that can help you make money, ile-let go mo ba yung subscription na meron ka? 100% hindi. Hindi. That's why we have 80% retention rate. Wow. Galing. Swabs. Ang gandang Please, ano na. Moinks, pare. Hindi naman sa pag-aano ha, 'di ba? Ang ganda nun. Tama eh. Ang ganda Tama, ng tama lang. pagkaka-explain eh. Tama lang. Sobrang smooth eh. Sobrang Swabs, smooth, diba? swabe, rekta And lang. syempre ito, para sa mga networker na nanonood, bro, pag physical product companies, maraming operational expense yung kumpanya. Kailangan pa, ito alam ko to kasi nakita ko lahat ng proseso eh. Kailangan mo mag-hire. Halimbawa, kung physical na mga health and wellness yan, kailangan mo mag-hire ng scientist. Kailangan mo mag-hire ng mga magpo-formulate ng products. Kailangan mo mag-hire, kailangan mo ng laboratory para doon sa mga products. talaga. Kailangan mo ng mga empleyado. Ang dami mong kailangan gawin. White label, shipping, warehouse, lahat ng bagay. So bago dumating yung produkto papunta sa customer, ang dami nang nabawas, maliit yung commission nung network marketer. Tama. Ito Galing. tignan niyo sa B. Sa kumpanya natin na napakatindi. Pag may 1 milyon na nag-order ng Shift app, anong kailangan nila gawin? Open their phones. App Store, download, boom, Done. 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 Wala pang 1 minuto. Anong ginastos? Wala. Wala. Kaya tayo yung may pinakamataas na commission payout Tama. sa buong industry. Ilang percent? 65? 70%. 70% na ngayon. Tinan mo, 65 Ang average lang is yung nakita. 35-40% sa physical product companies. Grabe Kung alam naman. nyo lang. Kung alam nyo lang. 'Di ba gusto nyo fact check? Check mo yung fact. Ako ito na-check ko kasi, ayan yung natutunan ko na yan. Di ba, meron tayong tinatawag na business for home. Yeah. Guys, para sa mga networkers dyan, pwede nyong i-check yung business for home, pwede nyong i-check din yung company nyo. No, and then check nyo na rin yung better experience doon. Kasi ako, nung nalaman ko yun, nakita ko na ang commission payout that time is 65%. Tapos chinek ko yung iba, sabi ko, wow. Malaki. Malaki. Kasi naintindihan ko rin na wala silang extra charge, wala silang payment sa laboratory, sa shipping. So lahat talaga, yung commission is for the marketers. Sobrang galante. Eh ngayon, 70% pa pala. And eto pa, dito ako na-value Ang top 1 sa buong network marketing industry is nasa better experience. Yes. Ang malupit niyan is yung upline talaga natin. Okay? Direct. Okay? Si Mentor Ivan Martinez at si Idol. Monono Franco. All the way from Colombia. Colombia. Doon ako nabaliw kasi bakit? Nung una hindi ko naman alam eh. May training with Ivan Martinez, ganyan-ganyan. Tapos, nakita ko yung training, ang galing. Sabi ko, ang dami ko natutunan, ang daming values, ang daming talagang strategy, ang daming skills na tinuro. Tapos yung nabisita ko yung business for home, sila yung top 1. Yes. Biruin mo, yung 1.2 million earner per month, $1.2 million per month, is direct na tinuturuan ka. Yung na-feel ko nun, bro,
I'm nobody. Pero tinuturuan Oh. ako nun. Grabe. 'Di ba? Doon yung nakita ko na beauty ng network marketing at ng company natin ng better experience. Why? Sa normal na trabaho, hindi ka tuturuan ng CEO para Mismo. maging CEO. Yan. Yes. Yun. Yes. Kung ikaw admin ka, kung kunyari ikaw editor ka, kung ano man yan, dyan ka. Diyan ka. Kasi ayun yung specialty mo. Pero dito sa network marketing, yung let's say na lang $80,000 monthly. Tinuturuan tayo ni Mentor Jericho para kitain in the next month or the next 3 months, in the next 90 days, kitain din kung ano yung kinita niya. Saan tayo makakita ng industry na ganun? Correct. Actually, correct, no? Correct. Sana mabuklat yan sa isipan ng mga tao na like gusto nyo lang din naman mag-fact. Sana hanggang ganun yung lalim ng ano nila, pagba-background check nila. Kasi nung nakaraan, ang kulit, may nakausap ako eh. Binackground check daw yung yung company natin. Ang nag-background check, web developer. Nilabasan ako ng HTML. Domain daw nung pinaka-website. Sabi ko, okay ka mag-imbestiga, mama. Ibang direksyon. Hindi po kami IT company, no? Hindi, pero ito sa mga nakikinig, guys, kung masaya ka, sa mga network marketer to na nakikinig, no? Kung masaya ka sa company na binibuild mo, wala namang problema. Yes. No, wala naman tayong sinasabi na tayo yung perfect na kumpanya. Yes. Pero sa akin lang, if mapapagod ka lang din, why not doon ka magpagod sa alam mong makuha mo talaga yung pinagpapaguran. Tama eh. Hindi Correct. lang para sa'yo, pero para sa team na meron Para ka. sa Alam mo team. bro, para sa akin, ang pinakabinaba ko, para sa grupo ko. Kasi alam ko dito sila mas magiging successful eh. Mhm. Ang binagsak ko talaga yung ego and yung pride ko na sabi ko, okay na, i-judge na ako ng lahat ng tao sa gagawin ko. Pero kung magugutom naman yung grupo ko dahil sa pride ko, ibababa ko na lang. Tama. Yun ang tunay na leader, pare. Galing. Yun ang tunay Pwede na mo bang leader. elaborate yan? Ano ba yung mga naging experience mo? Ba't mo na nagawa? I mean, binaba yung pride? Yeah. O, paano ba yun? Kasi, ganito kasi bro, kasi syempre, nandun ako sa unang-unang kumpanya ko, talagang sinasabi ko doon na, hindi, dito na ako mamamatay, dito na ako tatanda. Yung mga ganyang level. Nagbitaw ka ng mga salita na akala mo doon ka na habang buhay. Right? Syempre, mababansagan ka rin, na quitter ka, ganyan. Pero, sa akin, takot na takot ako nun bro, kasi alam ko maraming magja-judge sa desisyon ko na ginawa. Mhm. Maraming sasabihin, quitter ako, ganyan. Hindi lang din yun number 2, babalik ka ulit sa simula eh. Alam mo yun, nandito ka na, Correct. babalik ka ulit sa wala. Magbe-build ka na naman. Pero di ba maganda yung position mo sa previous company mo eh? Yes. Parang nabalitaan ko, ayon sa kwentuhan natin, 1.5 per Basta month? nag-reach ako doon ng mga 30K per month din. $30K dollars. Oo, dollars. Okay, $30K dollars. So at least sa akin hindi nila masasabi na nag-quit ako dahil bugok ako. May resulta eh. Kasi may mga iba na Galing. nag-quit lang eh. Sa akin hindi nagka-resulta ako eh, pero nakita ko na yung grupo ko. Halimbawa, yung dating kumikita lang doon ng 3,000, 4,000 a month, dito ngayon 80,000 a month din kagaya ko. Right? Ngayon, sabihin nila ngayon na hype lang yung ginagawa ko. Hindi eh. Kumikita Hindi eh. rin ng malaki yung mga nasa Totoo grupo. eh. Hindi, kasi kami yung isa sa mga resulta ng ginawa mo Actually, eh. yes, isa tayo sa mga Isa, produkto. produkto, kami yung resulta. Unang-una, wala kami experience about network marketing talaga. Yes. Na solid. Yes. Pero ba tayo nagka-resulta? Ano to, $6,000 monthly, $12,000 monthly, at meron tayong marami ka natulungan dahil sa sistema at yung beauty ng network marketing, meron tayong mga nagpa-part-time, $1,000 to $2,000, $3,000 monthly. Sinong may ayaw Part-time, nun? sino may ayaw nun? Di ba? O, taas ang kamay. Sinong gusto ng part-time, $3,000 monthly? $1,000 to $3,000. O, taas Part-time ang lang, kamay no? mo. Part-time, no? Message mo ako. Sa Ito bro, ito. Ako ba ini-interview rito? Pwede ako magtanong. Pwede Kasi kang may magtanong. akong tanong. May Ayan, tanong Okay, ako. yan. Hindi kasi syempre ngayon ang pinaka nakikinig ngayon ang topic natin dito mga network marketer. Yeah. Kausapin naman natin ngayon yung mga walang experience talaga. First time magja-jump kasi kayo basically iba yung industry na pinanggalingan nyo. Mhm. Total na baliktad talaga to sa network marketing eh. So bro, biglang ako yung nag-interview. Sige, eh. pasok Okay yan. lang, Pasok okay. yan. Atin to. Para sa mga takot mag-risk. Okay. Yan. Ano yung mabibigay nyo? Ano yung takbo ng utak nyo nung nagde-decide kayo? Kasi ewan ko kung anong situation nyo na nag-start kayo. Maglabas para mag-start. Okay. Anong masasabi nyo sa mga takot mag-risk? Ako muna. Coach RJ. Kasi yung sa risk na yan, ako talaga, paniniwala ako talaga nun,
pag ikaw, wala kang ginawang iba, ayan na yung risk mo eh. Mm. Biruin mo, ito let's say nasa work ka. Takot kang mag-risk sa iba, sa ibang opportunity. Ikaw nasa work ka, nagre-reklamo ka, sabi mo kulang sahod mo, ayaw mo na, pagod ka na. Imagine mo, yung reklamong yun, hanggang 40 years old gagawin mo yun. Hindi ba risk yun? Time yun eh. Kasi guys, ang naiintindihan ko talaga in life, hindi talaga pera yung risk. Ang pinaka-risk mo, yung time. Paano mo ma-enjoy yung buhay mo? Time talaga yung risk doon. Yun talaga yung nakasakripisyo eh. Yun eh. Hindi naman yung about the money kasi, let's say, mag-start ka sa isang opportunity 100,000 pesos. Mukhang malaki. Pero kung iisipin mo, ilang beses ka na nagkaroon ng 100,000 pesos na nawala lang sa'yo. Mismo. 'Di ba? Mismo. Di ba risk yun? Risk yun. Pinambili mo ng sapatos, pinambili mo. Octopus ka ba? Ang dami mong sapatos. Oo. 'Di ba? Oo. Ang malupit niya, nagutom yung pamilya mo, pwede mo bang isangag yan? Oo. Correct. Hindi, totoo, di ba? Pero ako, ang nakita ko talaga ito, ang pinaka-risk, yung reklamo mo eh. So ngayon, kung nagre-reklamo ka dyan, pagod ka na dyan, it's time na para may gawin kang iba. Mismo. Ang risk dyan, pag hindi ka tumalon sa isang opportunity pa. Di Correct, ba? Ang correct. malupit niyan, skeptic kasi ako eh. Biruin mo, ikaw, naghahanap ka na ng opportunity. Mhm. Tapos, naka-jump ka na. Dito, skeptic ka. Mhm. So maghahanap ka na naman ng panibago. Skeptic ka ulit. Hala, hanggang umabot ka na naman ng 40 years, nagre-reklamo ka pa din. Mhm. Ako, for me talaga, in my mind, In your mind. guys, jump in. Jump in. Jump in. Jump in. Take that Maganda. first step. Take that first step. Bakit? Tingnan mo, check mo naman eh. Kung legal ba yan? Kung gumagana ba yung produkto? Marami bang nagkakaroon ng resulta dyan? Okay ba yung mga kasama dyan? Makikita mo naman lahat eh. Mhm. Jump. Correct. Maganda. Kumbaga ang point, ang pera, ano yun? Ang pera nababawi. Pero yung oras, pag lumipas na wala. Wala. Yun yung na. naiintindihan ko kasi yung sinasabi Wala ng mga na. matatanda eh. Di ba? And ang maganda dyan, ito pa yung takot. Ito pa, isa pang risk to. Mm. Kasi gusto nila, enjoy nila yung pagkabata. Mm. Di ba? Biro mo yung 18 years old hanggang 25, 26, enjoy lang daw muna nila, tsaka sila magsaseros. Parang baligtad, parang may mali. Mm-mm. Kailangan, dito ka na mag-grind, like Jericho Orlina. Oo eh, no? Oh, Oo eh, di ba no? ba mag-enjoy tong taong to, $80,000 monthly? Ito yung mindset ko dyan kasi saktong-sakto yan sa akin eh. Kasi nag-start ako 19. Aha. Di ba ngayon, most ng mga young age, ang nasa utak nila, hindi muna ako magsaseryoso kasi wala pa naman akong responsibility and marami pa akong time. Mhm. Pero sa akin, in my mind, In your mind. kailan ka magseseryoso? Tama. Pag wala ka ng time and marami kang responsibility, eh di mas pinahirapan mo ngayon yung sarili mo. Andun na yung Correct. risk. Ang galing. Di Mas ba? lalo ka nahirapan. Tama. Ngayon mo na gawin habang marami kang time, wala kang responsibility. Para pagka wala ka ng time, may responsibilidad ka na, okay ka na. Kumbaga, Wala ka na mas full out poproblemahin. potential ka pa eh. Totoo. You have the time, you still have the freedom. Totoo. Yung capability mo na gumawa Tsaka pa ito, ng pera, mas mataas. Yung anong ini-enjoy ng mga kabataan na nagsisimula pa lang, yung extra $100 na meron sila, Mhm. yung extra 200, paano mo mai enjoy yun kung sagad ka? Correct. Sobrahan mo muna, tsaka tayo, tignan mo, asan na, ito lang, ano lang Sige. Gusto mo, Sige. kasi magtunog akong, ano eh, ayoko naman magtunog na mayabang ako. Sige pero lang, sige lang. Ang punto lang, di ba, asan ako right now? Di ba, nag-sacrifice ako ng 19, 20, 21, Mismo. 22, ngayon meron ng extra. Oo. So ngayon makakapag-enjoy ka talaga. Baka naman i-b-roll pa natin yung pag-shopping niya sa Dubai Mall ng mga kung anong mga luxury. Hindi naman sa pag-aano. Tsaka ito lang, hindi lang naman yung enjoy na shopping. Pero kasi, ito, may mga tao na nakakapag-enjoy na para sa kanila lang. Pero minsan kailangan mo isipin na mas okay na hindi para sa iyo lang. Mas okay na damay yung mga nasa paligid mo, like family, Omsim. mga mahal mo sa buhay. Om- Yung kunento mo sa akin, coach, na binigyan mo yung nanay mo pang Pang shopping. 24 years old ako, wala akong mabigay sa nanay ko. Ako sakit ng ulo nabigay ko. Ayun mismo. Talagang Diba? konsumisyon. Pero, tingnan mo si Coach Jericho, dahil maayos yung utak niya, maayos yung mindset niya. Mismo.
nabigay niya yung gusto ng magulang niya. Correct. Hindi Actually, hiningi yun Oo. binigay niya. Oo. Magkaiba yun. ang galing nga. Kasi ako, pangarap ko yun yung ginawa Pangarap niya. ko din yun. Pangarap ko yung ginawa Oo, niya. Ako gusto ko sabihin sa nanay ko, bibigyan ko siya ng 1 milyon, huwag kang babalik sa akin ng hindi ubus yan. Huwag kang uuwi ng may pisyo pa yan. Magagalit Sarap ako ng sa'yo. ganun O eh. magagalit ako pag Mababatrip hindi ako. mo naubos yung 1 milyon, huwag mo kong pikunin. So going back, kasi ganito nangyayari eh. Ako na-experience ko na to personally. Kasi in-enjoy ko talaga nung kabataan ko eh. Nagsayaw talaga ako, nag-ano talaga ako. I mean, wala namang masama doon kasi na-build ko yung character ko. Oo. Na-build ko naman talaga yung character ko. Pero pagdating ko ng mga 28, 29, doon na ako nasi-shake. Ano yung tinatawag na midlife crisis ba yun? Ilan taong ka? Ilan taong ka nun? Mga 28, 20, at mga 26, 27, 28, yan na yung nag-shake na ako na, Oo. shit, wala na ata akong ano ng future ko. Oo. Ang malupit niyan, tingnan nyo midlife crisis yung, di okay lang midlife crisis, normal yan. Hindi normal yun, guys. Alam niyo kung bakit? Hindi normal yun Kasi, kung ano yung sitwasyon nyo ngayon, yun yung ginawa niyong desisyon nung nakaraan. Nung mga past years nyo. Pero kung kunyari, dinesisyonan nyo na, tara, grind muna tayo, hanap ako ng perfect opportunity for me and for my family. Habang bata pa ako, tapos enjoy tayo after 5 years. Alam mo bro, Galing. yung Eh di walang midlife crisis na nangyari. Mismo. midlife. Midlife. Di ba? Ikaw nararamdaman po ba yan? Hindi, iba-iba kasi ng timing yung mga tao, bro eh. Oo. Tama eh. Akin, nagkaroon ako ng midlife crisis ng sobrang aga, sabihin na lang natin. Mapaaga. Kasi mas maaga ako nasampal ng realidad eh. Kasi bata pa lang ako nag-work na ako 15. Marami Correct. kasi ako nakikilala na 15, 16, alam mo yung binibaby pa. Oo. Sa akin hindi, 15. Matindi Matindi din. talaga, respect. Kaya ako talaga, kung babalikan ko yung 15 ko, hindi ko talaga Tsaka alam mo maalala. bro, parte dyan, yung environment. Kasi yung work ethics minsan nakukuha yan sa bahay. Kung ano yung nakalakihan mo, sa akin kasi magulang ko bro, kung work ethics ang usapan, mas hardworking pa sa akin. Galaw sa galaw, Kaya no? napapasa rin. Tama Galing. So meaning, ang point dyan, humanap ka ng perfect circle para sa'yo. Yes. Kasi ito yung pinag-usapan natin. Kung gusto mong gumaling magbilyar, sumama ka sa mga magagaling magbilyar. Oms. Kung gusto mong gumaling magdota, sumama ka sa mga magagaling magdota. Oo. Pero kung ikaw gusto mong maging successful, Mismo. Sama ka dun. sumama ka dun. Sa Sama bilog ka na dun. yun. Regardless kung ikaw yung pinakamahirap dun. Ako ganun Yun ang ako, guys. pinaka-goal dapat. Oo. Oo. Ako ganun ako. Ako Oo. yung pinaka-broke dito, walang problema. Sasama ako sa inyo para matuto. Correct. Ang And galing. after ilang months, after ilang years, after ilang ganun na rin ako. Ganun din naman. Kung pupunta ako sa mga nagdodota, di rin naman ako marunong, pero matututo ako magdota. Correct. Eh, dito na lang ako sa mga successful. Talagang napakahalaga nung surround yourself with the right people, with people that pushes the best out of you. Yes. 'Di ba? Yung talagang itutulak kang ilabas yung pinaka-potential Potential mo. mong ano talagang kaya mong gawin. Tama. 'Di ba? Yun yung dapat ng mga tao nakapaligid sa inyo. Pag hindi kayo napapaligiran ng mga ganun, mag-isip-isip kayo. Hindi, totoo yan. Diba? Mag-isip kayo talaga. Kung kayo yung na-influensyahan o kayo yung na-influensya. Oo. Bro, may matinding kwento dyan. Gusto nyo ba ng kwentong networking? Content Yan. networking. Sige, pare. Okay. Sige, Kwentuhang latag. networking tayo dito. Okay, Kasi okay. ako, produkto ako ng traditional bro na networking. Sige. So ito, yung kwento nito bro, ewan ko kung nakwento ko na to sa inyo si Juan tsaka si Pedro. So maraming kwento tong dalawang to. So isang araw, si Juan, napadaan siya sa bukid ni Pedro. May nakita siyang mga napakaraming manok. So sa dinami-dami ng manok, sabi ni Juan bigla kay Pedro, sabi niya, Pedro, nakikita mo yung manok na yun sa gitna? Nakita ko sa 100 floor ng Burj Khalifa. Ibabato ko yan. Pag yan binato ko, pustahan, lilipad yan. 100, pusta raw. Sabi ni Pedro, sira ulo yata to, baliw yata to. Paano lilipad yan? Manok yan eh. So ngayon sabi niya, sige, pupusta ako. So ngayon, akyat sila. Burj Khalifa, inakyat niya 100 floor. Pagbilang niya 1, 2, 3, bam! Lagapak yung manok. Hindi nakalipad. So sabi ni Pedro, sabi ko sa'yo hindi makakalipad yan. Sabi ni Juan, sige, ibigay mo sa akin ng 1 linggo, babalik ako sa'yo. Bigay mo sa akin yung manok, iuwi ko muna. So inuwi niya yung manok. No? After 1 week, bumalik sila. Burj Khalifa, binato niya ulit. 1, 2, 3, bam! Bumuka yung pakpak, bro. Biglang lumipad ng pagkataas-taas, bro. Sabi ni Pedro, paano mo napalipad yun? Wala nung ginawa mo. Sabi ni Juan, bro, alam mo, nung nakita ko yung manok na yan, nakita ko agila yan.
Okay? So ngayon, ang point ng story, minsan, may mga tao na hindi mo alam, agila ka, pero ang problema, buong buhay mo, napaligiran ka ng mga manok. Kaya akala mo, manok ka lang din. Dang! Kailangan may isang tao na makakita sa'yo, ibato ka, para ma-realize mo, kaya mo palang lumipad. Dang! Agila ka pala. Ang galing, guys. So ang tanong, gaano katagal ka napapaligiran ng mga manok para isipin mo na manok ka? Correct. Kailangan Galing. magbago yung environment mo. Ang galing. Kailangan Ang mapalabas talaga yung potential. Power? Power! 1 milyon! Panjak pa yun, ha? Sabi nila, kaya nga ko ba wala kayo alam sa networking? Nakwento lang ho. Biglang umisang milyon. Biglang pumawer. Kumakwento yun, bro. Ang lupit. Antindi. Pero ang ganda ng pagkaka-explain, ha? Tama Oo. talaga yun eh. Kasi ako, lagi ko lang naman sinasabi, nakikita, like Coach Felix, nakikita niya yung isang tao na may potential. Ako ganun din, Oo. naniniwala ako sa'yo, kaya mo yan. Ganun lang din. Pero ito, yung explanation nito, kasi may environment ka na. May environment eh. Baka yung mga kasama mo, hindi lang healthy para sa'yo, kaya hindi mo nakikita. Yun yung hindi na ikaw para sa'yo. May potential Agila ka ka. pala. Oo. Agila ka pala. May kaya ka pala talagang gawin in life. Mismo, Ito yung mismo. lagi sa akin sinasabi ni Mentor Felix eh. RJ, you are built for more. Yeah. Isip- Wow. Mag-isip ka. Grabe din talaga si Nakikita mo kung anong... Napaka-idol. Mentor Felix, grabe din siyang kumilatis ng tao eh. Ay, totoo yan. Alam niya talaga kung may tira ka o wala eh, di ba? May Galing. message talaga sa akin niya. Minsan kasi mahaba yung mga message namin. Pero yung talaga nag-click sa akin, ang sabi lang niya sa akin, you are built for more. Grabe. Ganun lang sabi ko. Damn. Ibang klase, Ibang no? klase, game. Ibang klase. Kaya ibang klase bro, meron kang Mentor Felix sa tabi mo. Meron kang Jericho or Lina sa tabi mo. Wala Diba? na. Tapos meron pa tayong support system with Coach Teron, Mentor Angel, Mentor Jen, saka yung buong community team Japan, Team Canada na mga yung support system. To be honest, wala naman silang paki sa atin eh. Correct. Pero ba't sila nagme-message? Ba't sila na tumutulong? It's because of the community, the healthy community. Correct, Kaya correct. ako na in love sa network marketing ngayon. Yes, so ito usapang para ulit sa mga wala pa sa industry na to, bro. Kasi ikaw, bro, ibang-iba ka. Oo. Bago ito, ibang-iba ka. Yung larangan na tinatahak mo, bro, ibang-iba talaga. Nakita ko lang yung Instagram mo eh. Dito sa baba, kung ano-ano pinagagawa mo, biglang nagbago. Mismo, Biglang naging transition. naka-quote. Looking sharp bigla. Diba? So anong kasi maraming ganito, bro. The reason ayaw nila mag-jump in, no? Alam naman nilang mas okay yung opportunity pero ayaw nila kasi sa utak nila hindi ko linya yan. Aha. Ito na yung ginagawa ko, Aha. ito na yung industriya ko. Aha. So ikaw, bro, coming from MC, DJ, iba Mm. talaga yung ginagalawan mo. Oo. Ano yung tumatakbo sa isip mo nung nag-decide ka? Hindi, sige, magta-transition ako. Ito yung aaralin ko. Mhm. For me talaga, unang-una naging maliwanag kasi talaga to sa akin eh. Like ako, there's one thing I know in myself na sigurado ako. I'm in a position na kung ano yung ginagawa kong pera, I'm making 20, 30 on a good month. MC DJ, puhunan ko, bosses, music, that's how I roll. Right? I make money nang hindi ko nararamdaman na nagtatrabaho ako. Masarap talaga. Pero, hindi na kasi kayang i-sustain nung ginagawa ko yung level ng responsibility ko in life eh. Kasi sa akin, sinasabi nila, hindi mo responsibilidad tulungan yung magulang mo pa. Di ba parang may mga ganun na ngayon. Sa akin kasi, hindi siya responsibility pero gusto ko siya. No, gusto mong gawin. Oo, gusto ko siyang gawin. And yung dami ng, yung lifestyle ko din, you know, I mean, parang ganun din eh. Minsan, nandun din ako sa parang practical pa ba yung ginagawa ko. Kasi unang-una, as an MC, hindi siya sustained kasi here in Dubai, syempre may season, may off-season, no? Especially pagpatak ng ganitong summer, tag-init, yung mga events dito manipis na. Tama. So at this time, before, like 4 years back, every time when Ramadan hits in Dubai, entertainment goes down. Yeah. Na lahat ng pera na ginawa namin during the season, we're gonna use that money just to survive the off-season. Tama. Right? And it was happening like 2, 3, 4 years na every time mag-off-season, pucha, talagang tatagilid yung barko namin. So talagang nag-figure out talaga kami and thank you Mentor Felix dahil inopen niya to, nilatag niya sa amin, nabuklat, and ngayon, yung pera kasi na kayang gawin dito is tulad niyan, coach, kayo na nagsabi,
yung income ko in 2 months in this platform is tinatrabaho on other companies for a year. Yeah. And then, yung effort ko dito is hindi ako parang manok na malala. Sobrang gaan. And regardless if I make money on the networking side, kahit wala kang gawin, may pera pa rin. So, ganun kaganda yung produkto, no? Yung platform itself. So, ako, nung naintindihan ko kasi na, pucha, ganun yung may ganung paraan ng paggawa ng pera. Same goes, I need to put down my ego na, tulad ng sabi mo kanina, tsaka ako babalikan yung mga gusto kong gawin kapag equipped na ako. So, naging ano ako dun naging, kumbaga nilunok ko na, gustuhin ko man or hindi yung network marketing, pero yung resulta kasi kayang ibigay nito Something else. is something else talaga. Something else. So, siguro sa akin, like as an artist, respect naman sa lahat ng mga artist Pero kasi minsan as an artist, para makuha mo din yung top of the game, you also need to invest. You also need to be on the heavy parties. You also need to be, in this exclusive clubs. And sometimes para magkaroon ka ng access doon, kailangan ganun din yung level of lifestyle mo. So on my industry as an artist here in Dubai, minsan may mga eksena kang hindi maabot kasi parang hindi ka pa para dun ako, I'm hungry to make a change in my life para gumawa ng pera. Pero hungry din kasi ako dun sa pangarap ko na puta pumutok ang pangalan ko dito sa Dubai as a number 1 MC. Oh. Like Dubai, Doha, Qatar, Baka Saudi naman pinag-aagawan. kasi hindi number 1 MC, baka naman number 1 network marketer na talaga. Parang ganun na nga napunta, no? Bro, Ngayon, kwento mo. naiba na yung goal. Bro, kwento mo yung yung sinabi ko sa ito, yung talagang firm na firm ka talaga. Firm na firm Sinabi mo na, bro, Diba? wala tong walang option A, walang option B. Oo, lumalabas sa bibig ko dati. Bro, wala akong plan B. Walang plan B. Wala akong plan B. Mag-a-artist ako, mag-MC ako. Nung nakilala namin yung network marketing, Power. medyo ngayon namimili na ako ng AMC-han ko. babad na ako ngayon dito, no? So, ano lang, Binaba mo yung ego mo binaba ko yung ego ko and ako mismo, bago ako mag-transition, sinilip ko din, is this something na talagang may malupit na benefits? Tama. Na kapalit ng kagustuhan kong lagi ako nasa club. Kasi yun talaga yung karakter ko Andun talaga ako sa eksena. Gusto ko music. Gusto ko wilden. And doon ako gumagawa ng pera sa eksena. Minsan pinagmumura mo yung tao sa club, lalabas ka ng bayad, may bebe ka pa. 'Di ba? Hindi, ganun kakulit. Pero I'm paid. I'm paid to hang out with people. I'm paid to serve them with my energy. Pero, hindi kasi talaga enough. Hindi siya sustainable. So dito, sa network marketing, I'm gonna go back na guys, dalawang buwan pa lang ako sa eksena. Napakaliit, hindi din maliit, hindi malaki, pero sa inyo na nanggaling, in this type of industry, yung resulta na nagawa ko in 2 months is sobrang bilis and sobrang massive compared to the others. Bro. So, ayun, it goes down to baba ng ego and then practicality din talaga. Wala akong magagawa If I keep MCing, if I keep DJing, ako masaya, may pera, pero marami kasi akong kailangan tulungan Pamilya ko, yung anak ko, 'di ba? Mag-aaral. Tapos actually it also goes down sa sa health. Kasi pag nasa clubs ka, usok, bisyo, every night, ganun na lang yung cycle, 'di ba? Tapos medyo kinabukasan ng umaga, lagi mabigat yung enerhiya mo kasi nga galing ka sa balagbag. Dito pag end of cycle, masaya. Oo, tsaka na-enjoy ko dito guys. One thing I really enjoy in network marketing is not just about the money. Honest to what I really enjoy is yung knowledge and values na na-add sa akin. My old friend knows na pag ako yung kausap mo, wala kang maririnig sa akin na na mapupulot. Lahat ako literal kung ano yung nasa harapan ko. Alam mo yun kung ano yung obvious, ganun. Pero dito sa network marketing, natutunan kong magkaroon ng, alam mo yun, mag-isip, mag-analyze. Yeah. Mas tinuruan ako dito na parang bine-better ka niya as a person 'di ba?
it also goes with personality development. Yan. Yan ang pinakagusto ko, nagustuhan ko, bro. Etong pera, everything will follow kapag na-improve mo na yung sarili mo. Tama. Kasi Yun, baka mamaya pag sinalpo ka ng blessing, hindi ka pala ready. Tama. Mamaya bagsakan ka ng 5 milyon. Puta, oo, 5 milyon. Hindi mo alam gagawin. Dudulas lang. Tama. But when you're actually adding knowledge and value sa sarili mo, the moment na dumating sa'yo yung blessing, Ready ka. you will know how to handle it. Yes. At yun yung pinaka pinasasalamat ko sa mga mentors and coaches. Tama. Kasi hindi naman ituturo yan eh. Oo. Hindi yan ituturo. Makikita mo yan sa mga kasama mo. You will adapt kung paano sila gumalaw, kung paano ba sila karesponsable. Kasi si Kuya, I mean Mentor Felix, idol kasi namin siya, idol namin yung wealth niya. And for you to sustain that type of wealth on ibig sabihin, magaling ka humawak ng pera. Tama. Oo. 'Di ba? And nung pumasok din ako sa networking, sobrang eto kasi yung eto yung industriya na hindi pwedeng magaling ka. Kailangan palagi kang estudyante. Tama. Ang galing. Kailangan you're always open to receive new ideas. Kailangan humble ka na you're always a student. Kasi the more that you absorb, the more na mas hindi ko alam. Ano Basta yung business mo? ikaw as a person, as everything, the more as you observe, kumbaga, nanamnamin mo lang, kumbaga, pipiliin mo talaga lahat ng magaganda, and then ikaw, you're gonna apply that. So, di ba, paglabas mo doon, talagang mas maganda. Tama eh. Mas maganda, mas magiging ready ka, mas magiging equipped ka on executing your business. So, ayun, yun ang pinaka gusto ko. Wow. Guys, we have right now almost 1 hour na tayo. Last quick message lang sa bawat isa, and then I'm gonna outro. Alright. Kap, anong gusto mong sabihin? Ako sa akin, ang pinakalas ko lang, if you're looking for an opportunity, kahit hindi to sa amin, kahit hindi ka sa amin mag-jump in, pero guys, you need an income stream. You have to find another income stream. Yes. Why? It's because of the inflation. Yung kailangan maintindihan ng mga tao. Kung isa lang yung stream of income nyo, tapos nagre-reklamo kayo bakit sobrang bitin na bitin, it's because of the inflation. Now, ang sagot dyan is to have another income stream. Yes. So kahit hindi kayo dito mag-jump in, Oo, kasi titignan oo. pa namin kung qualified pa kayo eh. Oo. Di ba? Di ba? I mean, kidding aside, kahit saan kayo, basta another income stream, guys, and mamili kayo ng mga taong sasamahan nyo, kung may value ba to o wala, kung nakakatulong ba to o hindi, kung meron ba kung maganda ba yung environment niyan sa'yo, kung nag-grow ka ba as tao, or na-influensyan ka ba sa masama o sa tama. Maging smart na tayo nowadays para at the end of the day, hindi ka nagsisisi bakit ano nangyari sa buhay mo. Okay, yun lang. That's all for me. Nice. Mentor Jericho. Wow. Last few words Last sa mga words ano sa mga natin. Viewers sa akin, natin. para sa mga viewers na nanonood at nakikinig, sa akin ang message ko lang is ito, kailangan mo lang maintindihan na marami ka pang bagay na kaya gawin na ngayon hindi mo alam na kaya mo siyang gawin. So, if magre-reflect ako dun sa 19-year-old na ako, never ko iisipin na kaya kong gawin at sabihin yung mga ginagawa at sinasabi ko right now. So, ang point, ikaw din, minsan kasi natatakot yung mga tao na mag-try ng mga bagong bagay kasi baka hindi nila kaya. And you know what? The reality is, yes, hindi mo kaya. Hindi mo pa kaya right now. But if Yet. you will start, bibigyan mo yung sarili mo ng oras, bibigyan mo yung sarili mo at least ng chance. Bigyan mo man lang yung future na ikaw ng chance. Wow. Aralin mo talaga, i-develop mo yung sarili mo. Guess what? Yung 1 year from now na ikaw, ibang tao na yun. Tama. Yung ngayon na ikaw, hindi mo pa kaya. Pero yung 1 year from now na ikaw, na binigyan mo ng chance, binigyan mo ng shot, nag-aral, nag-attend ng mga training, nagbasa ng libro, yung 1 year from now na ikaw, ibang tao na yun yung kaya, yun yung magiging successful dito. So, with that, bet on yourself, mag-try ka ng mga bagay-bagay, and you know what? The worst thing that can happen is matututo ka. I think wala naman tayong talo dun. So, yun lang. Let's go, guys. Ang galing. Ang galing naman nun. Baka gusto mo akong tanungin kung anong gusto Okay. kong sabihin. So ikaw naman, bro, Coach J.A., Aha. ano yung gusto mong sabihin sa mga viewers natin, last few message, bago Right. tayo mag-end? For me, guys, eto, baliwala kahit si Coach Jericho yung kaharap nyo. Baliwala kahit si Mentor Felix yung kaharap nyo. Baliwala kung si Cap RJ yung kaharap nyo. Kasi,
kung hindi ka rin naman talaga hungry on making a change in your life, is everything that we've said or everything na nangyayari is you're just gonna take that simple. Like, kasi okay ka lang naman eh. Hindi ka naman talaga gutom eh. Tamang ano ka lang. 'Di ba? It will, for me, like, kung gusto mong mabago yung buhay mo, was the question. How bad do you want it? How bad do you want it? Kasi kahit sabihin nila sa akin lahat ng to, if I'm a type of person na okay lang din naman ako, bali wala to. Tama eh. Bali wala to. Totoo. So ngayon, tanongin mo yung sarili mo, gaano mo baka gusto mabago yung buhay mo? From there, reflect, and then the next day, kailangan take action. Take action. We learn, we execute, guys. This is Team Flex. Maraming salamat to all our affiliates na makakapanood nito, guys. Quick announcement lang. Coach Jericho will be in Japan in the next coming days. And guys, June 15, an event that you cannot miss. Daniel G at Canada, Vancouver. Nandun go. kami. Nandun si Coach Jericho. Royal family. Buong Royal family, some of the teams in Dubai is gonna be flying there. Even people from Japan is gonna be flying there. Guys, this type of event is the event that you guys don't want to miss. Yep. Lalabas kayo dito ng ibang tao. Yes. Right? Magkakaroon kayo ng vision, ng clarity, ng belief sa ginagawa nyo. The next thing you know, you're hitting the ranks. Yep. Bombaklat. Alright? Bombaklat. Bombaklat. So guys, Miss Moings. 1, 2, 3, in my mind. Guys, maraming salamat. Sana nag-enjoy kayo sa kwentuhan na to. This is a podcast together with me. I go by the name Boss J Beats. We got RJ Lifestyle and of course, the one and only Jericho Orlina. Peace, yo!